Kinumpirma ni Pangulong Noynoy Aquino na may natanggap siyang sulat mula kay Janet Lim Napoles noong nakaraang taon. Giit ni Napoles sa liham, inosente siya sa mga reklamo laban sa kanya at tinatakot daw siya ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Nakasaad din sa liham ang tangkang pangingnikil di umano ni Attorney Levito Baligod kapalit ng pag-urong sa kaso. Dati nang itinanggi ni Baligod ang tangkaraw niyang paninikil kay Napoles. Kwestiyon naman ni Senador Jinggoy Estrada kung bakit hindi agad nag-utos ng investigasyon ang Malacanang sa aligasyong pangingikil. May report si Ruth Cabal. Hindi tinanggi ni Pangulong Noynoy Aquino na sumulat nga sa kanya si Janet Lim Napoles bago siya sumuko Abril ng nakaraang taon. Pinakita ng Malacanang ang sulat na ito bunsod ng pagtatanong kahapon ni Senator Jinggoy Estrada kay Justice Secretary Laila de Lima ukol dito. Were you aware that Mrs. Napoles even wrote the President a letter? It turned out, Yeah. yes, it was Did you reported in the papers. Yes. Have you read the letter of Mrs. Napoles addressed to the President? I think so, yes, Your Honor. Laman ng 7 pahinang sulat ang sumbong na tinakot daw sila ng 15 taga-NBI nang sugurin sila sa kanilang bahay March 22, 2013. Ang gabing nakuha si Ben Hurluy. Kalaunan ay sinampahan at naaresto sa kasong serious illegal detention si Napoles. Nakasaad pa sa sulat na sinubukan daw makipag-bargain ni Attorney Levito Baligod ang dating abogado ni Luy. Kapalit ng 38 million pesos na kalaunan ay tumaas umano sa 250 hanggang 300 million pesos, iuurong daw nila ang kaso laban kay Napoles. Kasama raw ni Baligod ang isang retired General Rodolfo Diaz noon. Ewan ko ito yung General Diaz na dating namumuno ng PSC noong panahon ni President Erap. Yeah. So baka mas may alam sa atin si Senator Jinggoy. Pero bottom line, ipinasa ko na lang itong sulat na to kay Secretary Laila dahil siya nga in charge ng ating investigasyon. Dahil lahat ito basically 2 pages, self-serving. Dati nang tinanggi ni Attorney Baligod ang akusasyong hiningan niya ng pera si Napoles, pero tanong ni Estrada, kung siya yung talagang naghaharas kay Napoles, sana antimano, inimbestigahan ka agad si General Diaz kung totoo yung sinasabi ni Ms. Napoles. Because we will not tolerate any misdeeds of our people. kwento ng abogado ni Napoles, pinaimbestigahan naman daw ito ng Pangulo sa pamamagitan ng marginal note na kalakip daw ng sulat na pinasa kay De Lima. Wala ang marginal note sa sulat na binigay ng Malacanang sa mga reporter. Ang alam ko, inaksyon na ng Presidente yun, pinaimbestiga yata kung ano yung allegations doon. Sa ngayon, hinihintay na raw ng kampo ni Napoles na maningil ang gobyerno ng perang kinita nito sa pork barrel scam. Tingin nila pamahalaan din daw dapat ang magtakta kung magkano ang ibabalik na pera. Basta paniwala nila nasa 2 bilyong piso lang ang pork barrel na dumaan sa NGO ni Napoles at hindi pa raw lahat napunta sa kanya. Yung talagang kinita niya doon, nasa 5 to 10%. Yung pagsusoli is prerogative ng gobyerno yan eh. Magsosoli ka, magkano isosoli mo, di ba? Kung kami naman, tatanungin mo, willing naman siya magsoli. Pero sana yung isosoli, yung tama, yung reasonable. Kwento ni Attorney David, maging si Napoles ay naloko ng mga mambabatas. May mga nagka-cash advance daw kasi sa kanya pero sa huli, hindi rin naman daw sa NGO niya ibibigay ang proyekto. Ang mga perang ito ang kailangan daw munang masigil para mabayaran nila ang gobyerno. Desidido naman daw ang Pangulong mabawi ang perang mula sa kaban ng bayan. I-recover natin one way or the other yan. No? Bahala ang ating proseso sa katarungan para maalaman yung katotohanan at maparusahan yung kaukulan. Ruth Cabal, GMA News.